Yes mga katotot. Ito na naman po si Chef Bad, napakagwapo ko talaga. Sama ko yung sawa ko. Ganun nyo makita, maganda yung sawa ko. Naka address, ito niya, tinan niya. Yabang. Bodyguard ako ngayon ng asawa ko mga katotot. Hindi. May katotot kasi tayo na nagtatanong sa akin. Sabi niya, gusto daw niya ireklamo yung dati niyang katrabaho, yung coordinator niya. Kasi kinasuhan daw siya ng carnapping. Malinaw carnapping, kinasuhan siya ng carnapping. Gusto niyang kasuhan daw kasi ibinalik naman daw niya yung motor. Pero bakit daw siya kinasuhan ng carnapping, ha? O, teka lang Repa. Mayroon pa si explain yan through text or through chat. Kaya ito, panoorin mo na lang, ha? Hindi mo kasi typewriter, ha? Ito, ayon kasi sa ating bagong batas, ha? Which is yung tinatawag natin na Republic Act 10883 o yung tinatawag natin na New Anti-Carnapping Act of 2016 na sumasaklaw ngayon sa ating anti-carnapping law. Ang sabi doon, nakasaad doon, it criminalizes any act of taking a motor vehicle without the owner's consent, with or without the intent to gain. Yan malinaw Repa. Diba? Kinuha mo isang sasakyan, diba? May intention ka man o wala, basta kinuha mo, pasok ka doon sa kasong yun, diba? Sabihin na natin ano yung mga bago ko paliwanag sa iyo, ha? Ano ba yung mga penalty niyan mga totot? Kapag nahuli ka at napatunayan na talagang nagkarnap ka ng sasakyan, is maaari kang makulong ng without intimidation. Walang intimidation or force, ha? Yung kinuha mo lang by taking the motor vehicle alone. Pwede kang makasuhan ng makulong ng 20 years to 30 years imprisonment. Okay? Eto na ngayon. Kung kinuha mo yung sasakyan ng may force and intimidation, ibig sabihin ng force and intimidation, nasaktan mo yung tao, yan, tinakot mo, tinutukan mo ng baril, maaari kang makulong ng 30 years and 1 day to 40 years. Yan ang penalty niya. Ito naman ngayon katotot, kung for instance namatay yung taong ninakawan mo ng sasakyan kasi inaagaw mo yung baril inaagaw mo yung sasakyan niya, yung motor niya o kotse niya, gumamit ka ng force with intimidation, may baril, nabaril mo, namatay, life imprisonment po yun mga katotot. So napakabigat, hindi po ba? Ngayon doon sa problema mo Repa na sinasabi mo na sinauli mo naman kasi yung motor, di ba? Pero nagtagal sa'yo sa pangangalaga mo yung motor. Ilang beses ka nang sinabihan, hindi mo kaagad ibinalik, hanggang sa nung nalaman mong kakasuhan ka, saka lang nagkaroon ng intensyon na ibalik yung motor. So ito ngayon ang problema. Nung pagkabalik mo ng motor, hindi mo alam, ipinurso pala niya yung kaso. Pinurso niya yung kaso, wala ka nang magagawa kundi harapin na lang sa korte yan mga katotot. Doon lang kayo mag-usap. Totally, binalik mo naman di ba yung motor? Pwede pakiusapan mo siya na i-atras yung asunto laban sa'yo. Mag-provide siya ng affidavit of desistance. Na ina-atras niya na yung kaso laban sa'yo. Kasi binalik mo nga yung motor Pero siguro, kaya niya siguro ginawa yun, nairita na rin sa'yo yun. Sa sobrang tagal ka siguro pinakikiusapan, hindi mo nagawa. Keso busy ka, may trabaho ka, ganito. Hindi naman niya obligasyon yun, di ba? Ikaw bilang nangangalaga ng motor at hindi mo naman pagmamayari yun, dapat ikaw mismo yung gumawa ng paraan o nagbigay o naglaan ng oras para isauli yung motor, di ba? Hindi ka sana nagka-problema. Ngayon sa tanong mo sa akin, kakasuhan mo siya, pwede mo ba siyang kasuhan? Ang tanong mo sa'yo ngayon, ano ang pwede mo ikaso? Ikaw ang tatanungin ko, Anong pwede mo ikaso sa kanya? Harassment? Paano naging harassment yun? Totoo namang kinuha mo yung sasakyan, di ba? Ito malinaw ha. Pakinggan mo yung sinabi ko. Ikaw yung may mali. Much better ikaw yung magpakumbaba. Huwag yung ikaw yung pa yung parang galit na binalik ko naman yung motor, bakit ako kakasuhan, ganito. Kakasuhan ko rin siya. Mali. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman lahat ng alam natin napapanood natin sa TV puro tama. Kaya ako sa inyo, advice ko, iwas-iwas yung panonood ng TV. Di ba?
Oh, totoo naman talaga, hindi naman talaga nila pinapakita kung ano talagang totoong nangyayari. O katulad sa mga medical terms, mga medical, sa mga doktor, di ba? Pag mga nurse o doktor ang nanonood ng teleserye, alam nila pag mali yung ginagawa nung sa pinapanood nila. Ganon din kami sa PNP. Pag nakakita kami ng mga palabas niya na mali yung mali talaga. Kaso wala naman tayong magawa kasi nakalagay naman disclaimer nila na ito ay pawang katang-isip lamang. Diba? Ang problema, yung mga nanonood naniniwala na ganito pala talaga dapat to, which is wrong, diba? Akala nila tama. Bata pa lang napapanood na nila, ganito pala yun. Pero sa totoo, mali yung napapanood nila. Kaya sana dapat yung mga gagawa ng mga ganyang mga pelikula, palabas, dapat yung mga nagsusulat ba niyan? Kung ano nagtawag doon? Researcher niyan, nagre-research talaga na totoong dapat. Diba? Kung ano yung naaayon para hindi nalilito yung mga tao. Diba? Siyempre, kung nga naman napapanood mo, wala kang alam sa batas, napapanood mo, ganito pala yan, no? So, akala mo okay na, lusot ka na, pero hindi po. Ha? Kaya dapat wag mahihiyang magtanong. May right mid ba nito? Ha? Sana nasagot yung tanong mo, Repa, ha? See you later, alligator.